unto the Lord. Ito pala yung, kung hindi ka talaga naman, kailangan talaga meron kang quiet time before the Lord. Ito po yung nasa intimacy po tayo. If you are not intimate of God, you will not desire to have a quiet time with Him. Amen po ba? Kasi hindi po ba gusto mo masarili mo ang Panginoon? Gusto mo makausap mo siya. Gusto mo palagi mo siya kausap. Gusto mo bawat oras makaniig mo po siya. No? So this is it's very essential. Ang sabi dito, it is the believer's secret in growing continuously unto the Lord. This is the primary basis so that a Christian will be walking victoriously in the light of God's Word. So napaka-importante po yung quiet time. Ano ba yung purpose of a quiet time? Ang purpose po dito is to have fellowship with God. No? Kailangan meron kang ano bang Tagalog sa fellowship? Makihalo-bilo ka, makipag-usap ka, no? Makipag-close ka sa Panginoon. Makipag-bonding ka sa Panginoon. Amen po ba? Makipag-bonding ka sa Panginoon. So this is, sabi niya, fellowship with God. So sabi, kailangan po natin ito. This is the Father's desire, no? It is the Father's desire, no? Our daily worship is, the Father's desire, our daily worship. Ang dinidesire po ng Panginoon sa atin, yung daily worship natin sa Panginoon, yung daily fellowship po natin sa Kanya. Ang quiet time, it is a fellowship, it is a worship to God. Amen po ba? So, kailangan po natin ito, hindi pwede na wala po yung quiet time. If you are a believer, if you love God, if you are a follower of God, you need to have a quiet time. You need to have a fellowship with God. And God desires our daily worship. So, dinidesire po niya yan araw-araw, no? Dinidesire po niya, ano ba ang desire ng puso mo? Pero ang Panginoon, ang desire niya sa atin, sa bawat isa sa atin, ay makaliig niya tayo, maka-fellowship na tayo, maging close tayo sa Kanya. At siya rin po, gusto niyang talagang maging malapit na malapit po siya sa atin. So this is intimacy, quiet time. Sino may quiet time po dito? Amen. 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 Sigurado. Meron po kayong quiet time every day. Meron time na may quiet time talaga tayo po sa Kanya, inilalaan. Okay, so ang purpose po niya, it is a fellowship with God. And then number 2, ang sabi, it is the strength for the day. Pagka wala kang quiet time, sigurado, manghihina po tayo. No? Doon lang po tayo kukuha ng kalakasan from God. Kasi, huwag po natin kakaligtaan ng quiet time. You cannot really survive without having a fellowship with God. Amen po ba? So the Christian life is a battle against sin. Ang buhay po natin, it is a battle. The Word and the devil. Kasi po, bakit sinabi ang Christian life is a battle against sin, the Word and the devil? Kasi ang sabi niya, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against these spiritual forces. Okay, lahat po tayo ay nagtatrabaho. Amen. Sa paggising mo pa lang sa umaga, of course, alam mo na battle na ang haharapin mo. So, napaka-importante po na you really have to spend time with God. You really need to have a fellowship first with God. Amen po ba? Kasi, hindi po natin kalaban yung ating mga employer. Hindi po natin kalaban yung mga taong nakakaharap natin. Amen po ba? Espiritu po yan, pinadadala yan. So, kailangan ikaw fully equipped ka. Kailangan ikaw malakas ka. Kailangan ikaw ay matatag ka. Kung wala kang fellowship, kung wala kang quiet time with God, ang sabi po dito, it is a fellowship with God. No? Kailangan po, dinidesire ng Panginoon yun. Kasi kailangan, we have to draw ourselves to God and then we have to get strength from the Lord. At yun po yung ating kalakasan, yun po yung ating sandata para harapin ang lahat ng kakaharapin mo sa isang araw. Amen po ba? So pagka alam mo na ako po alam ko, pagka nagkulang ako doon, alam ko pumapalya ako. Kaya alam ko, napaka-importante po talaga nun kasi one thing narinig mo lang talaga, no? Yung preaching kanina na you need to love the people around you. You have to have love. Ang hirap po talaga nun kasi ang ating battle yung ating mga kasamahan sa trabaho. Maraming unlovable. Kaya nga sabi ko, hindi siya madali na i-conquer yun kasi pag may narinig ka, tapos
Tapos may tao na negatibo, normally sila po ay mga hindi Christian. So what will you respond to them dun sa kanilang mga reaction? So kailangan po talaga natin magkaroon ng quiet time. Amen po ba? At hindi po sila ang ating kalaban, no? It is they are spirit, ang mga kalaban po natin, spirito. Amen po ba? Yun lang gumagamit po ng tao. No? Gumagamit po ng tao, pero hindi po sila, kaya huwag tayong magalit sa kanila. Ako po'y tinamaan doon kasi madalas siyempre pag nakita mo na, no? Every time sa mga kasama mo sa trabaho. And of course, after a while, you will repent, no po ba? Pero yung moment na yun na meron kang narinig sa kanya, nasaktan ka na. Tapos nagsalita ka ng konti, di po ba? Tapos later on, magre-repent tayo. Kaya nga, totoo po yun. Kung si Lord nga, puno-puno ng pag-ibig, kung hindi, lahat tayo talagang nasa lupa na, no? Siguro what is remaining is just yung ulo natin, no? O lahat tayo yung ulo na lang ang natira, di po ba? Kasi bumabagsak po tayo doon. Amen po ba? So, napaka-importante po nun. And then number 3, sabi niya, affords an opportunity for systematic Bible study and prayer. Okay. Paano po kayo nagko-quiet time? Ito po yun, pagka mayroon kang quiet time, yung may oportunidad na yung pagbabasa at pananalangin, naka-fix siya, naka-arrange siya, naka-ayos po siya. Amen po ba? Hindi yung, kasi kailangan po tayo kailangan po, bilang Kristiyano, kailangan responsibility po natin na mag-ayos din. Saka hindi lang kung kailan mo gusto, kung ano lang ang gusto mong basahin o ipag-pray, hindi po kailangan systematic din. So, hindi dapat magulo. Amen? Kaya po ang quiet namin, hindi po ba pag-aaralan po natin yan, ito na. Okay. So, it affords an opportunity for systematic Bible study and prayer. Okay? Hindi po pag tayo po ay nag-aaral o nagbabasa ng Word of God, hindi lang yung gusto mong basahin. Amen po ba? Hindi lang yung gusto mong ipig na ganun. So, kailangan po basahin mo lahat, no? Kailangan systematic, kailangan nakaplano din yung ating pag-aaral, pag-Bible studies, pag-quiet time. Amen po ba? Okay. How to prepare ito? How to prepare for a quiet time? Number 1, ang sabi po dito, remember it is an appointment with the Lord. Tatanungin ko po kayo, how do you prepare yourself when you have an appointment? Paano kayo nag-prepare? Pag may appointment ka, may interview ka, meron pang date, anong ginagawa po natin? Diba? Ano yan? Piniprepare mo pa yan 1 week in advance. Be prepared, no? Piniprepare mo yan. Piniprepare mo ang sarili mo. No? Because it is an appointment. Tapos, inaayos mo ang sarili mo. Di po ba? Nagpapaganda ka. Pag meron kang date, talaga naman, you wear the best clothes. Amen po ba? So, ganun po yun, no? Kailangan po, pagka meron tayong quiet time, we have really to remember that it is an appointment with the Lord. Ang sa atin po, normally, pagka may quiet time na tayo, pagka talagang yung said ka na, naku, hindi po quiet time yun. Yung talagang tapos ka na, sa lahat ng ginagawa, inuna mo na lahat ng ginagawa mo. Then, sabihin mo, okay, quiet time na. Wala ka na, parang sa prayer, no? Talaga naman, pagka nakita mo yung quiet ka na talaga, dahil diba? Yun na yun. Yung prayer is quiet. Quiet na talaga kasi ito, ang maririnig na lang sa'yo yung pagkilig. Kaya nga po na, di ba, pag-prayer, kailangan hindi ka inaantok. Amen po ba? Kasi talaga naman, ang maririnig mo na lang, iyaw ka na lang ng iyaw, tapos Lord, pagod na ako. At makita mo yung bed, nag-i-invite na sa'yo, talaga gusto mo lang matulog. Amen po ba? Kaya po, no, remember, when you prepare, no, whenever we have quiet time, kailangan po, you remember, it is an appointment to the Lord. Okay, with the Lord. Kailangan prepared ka, kailangan maganda ka. Hindi naman physically magpaganda ka, no? Yung puso mo ay maganda at malinis at maayos. At nasa kondisyon.
hindi po pakikinggan ng ating mga manlalangin. Because you have this iniquity. You have this unforgiving spirit. Amen po ba? Okay, so remember, it is an appointment with the Lord. So it means you have to really prepare. Kailangan mag-prepare ka. Kailangan iniisip mo na ano ba ang gagawin. Ano ba ang mag-prepare mo? Amen po ba? Kailangan systematic na yun. Nakaplano na po yun. Yun ang ibig sabihin. Amen? Okay po. Amen. Kailangan mo